Namatay. Sige, usad. Namatay. Makakausad ka. Mangyayari sa buhay natin, paikot-ikot lang. Kakain at kakainin. Kaya nilalagay sa utak natin, lalo na ngayong Semana Santa, ito ang nangyari kay Kristo. Namatay, nabuhay na mag-uli, at babalik sa wakas ng panahon. Gusto niyo mangyari sa inyo yan? Sundan ninyo si Kristo. Ako, wag niyo akong sundan. Kung hindi ako sumusunod kay Kristo, kung lahat ng mga sinasabi ko sa inyo kasinungalingan, nanloloko lang ako, wag niyo akong sundan sapagkat nawawala din ako. Hindi ko kayo maililigtas. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, you follow me because I follow Christ. Sundan niyo ako sapagkat sinusunod ko si Kristo. Hindi sinabi ni San Pablo, sundan niyo ako, period. Sapagkat kung si Pablo hindi sumusunod kay Kristo, mawawala rin. Ang bulag, umaakbay sa kapwa bulag. Huwag kayo maniwala sa akin kung hindi totoo itong sinasabi ko. Sapagkat mawawala din kayo. Sama-sama tayong ang buhay natin, paikot-ikot lang, kumakain, mamamatay, kakainin, ayun, tapos. Pero kung nakikita niyo yung sinasabi ko'y nagkakatotoo, pag sinundan ko si Kristo, pag sinundan niyo ako, magkakasama-sama tayo. Hindi ko naman pinipilit kayo sa sinasabi ko, no? Ang sinasabi ko lang, si Kristo. Sundan nyo yung mga sumusunod kay Kristo. Kung may nakikita kayong walang diwa ni Kristo at Espiritu ni Kristo, mangamba kayo. Sapagkat kung sinong sinusundan nyo, doon kayo magtatapos. Ngayon sa linggong ito, pag nilay-nilayin natin kung saan nagtapos si Kristo. Hindi sa Biyernes Santo. Nagtapos si Kristo sa muling pagkabuhay. At kung susundin natin lahat, magkakatagpo-tagpo tayo sa pinuntahan ni Kristo. Kaya sama-sama, walang maiiwan, sabay-sabay nating kakantahin. Kami ay namatay, kami ay nabuhay, kami ay babalik sa wakas ng panahon. Yung biyaheng mundo, paikot-ikot lang. Kain, tulog, trabaho, kain, tulog, trabaho, pagkatapos, bandang huli, may takdang panahon, patay. Pag namatay ka, magiging abo, isasama abo mo sa lupa. At yung lupa, tutubuan ng halaman. At yung halaman, kakainin ng hayop. Kaya sa bandang huli, yung mga kinakain natin, siya din kakain sa atin. O ganyan lang ang buhay ng tao dito sa mundo. Kumakain, pagkatapos kakainin. Paikot-ikot lang. Ngayon sabi ng ating Panginoon, ganyan lang bang buhay ang gusto niyo mangyari sa inyo? Kaya ang hinahanap niyo lang ay tinapay. O sabi niya, no? O mabibigyan ko kayo ng tinapay pero hindi malulutas. Ang problema sa taggutom. Bakit kanyo? Kung kayo sobra takaw, kahit na ilang tinapay ang gawin ko, hindi sasapat sapagkat may mga halangang bituka. O diba? Kayo nga magparty kayo kahit na anong laki ng party ninyo, kahit na napakaraming handa ninyo, nauubos pa rin. Bakit? Merong 5, 10,
na hindi nabubusog. Na hindi lamang kinukutsara yung handa ninyo. Tinatago. May dalang bayong, hindi lang supot. Kulang na lang nadalhin pati mga kubyertos at plato ninyo. O ngayon, kahit ang dami-dami mong pagkaing ibigay dyan, kapag kabutas ang mga sikmura, walang mangyayari sa hinanda mo. Kaya sabi ng Panginoon, may higit pang manglilitas sa dapat na asikasuhin natin. Ano yun? Iligtas kayo sa mga kasalanan. Na huwag kayong matakaw. Nagpadami ko ng alak, di ba? Sabi niyang gano'n, siguro, no? Doon sa kasal sa Kana. Ginawa niyang alak yung tubig. Pero kung lahat kayo lasenggo, kahit anong pagpapadami ko dyan, walang solusyon dyan. Kaya may mas mahigit pa tayong dapat lutasin. Ano yun? Ang kinakailangan yung manunubos, hindi lang yung magbibigay sa inyo ng tinapay, magbibigay sa inyo ng alak. Ang kinakailangan yung magmamalasakit sa inyo para turuan kayo kung paano magmalasakit at umibig sa kapwa-tao ninyo. Iyon ang solusyon. Kaya sinamahan tayo dito niya. Tinuruan tayo kung paano maglakbay sa daigdig. Paano ka maglalakbay sa daigdig? Magmula sa pagsilang, sinilang yung Diyos, ang ating Panginoon. Sinamahan tayo hanggang kamatayan. At nung sinamahan tayo sa kamatayan, doon sasamahan tayo niya, huhugutin niya tayo sa punto ng kamatayan, sa kabilang buhay, upang sa ganon, pumasok tayo sa tahanan ng Ama sa isang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Kaya pinakita niya, eto mangyayari sa inyo. Eto plataporma ko. Kung ano mangyayari sa akin, mangyayari sa inyo. O ano nangyari kay Kristo? Yan ang inaalala natin. Tuwing tayo magdiriwang ng misa, tuwing tayo nagdadasal ng rosaryo, inaalala natin, huwag niyong kalilimutan, yung plataforma ni Kristong ginanap niya sapagkat yun din ang mangyayari sa atin. Ano yun? Mamaya pagkatapos ng konsagrasyon, yung tinapay at alak, magiging dugo at katawan ni Kristo, ano sasabihin ko? The mystery of faith. Yan. Ano kadalasang kinakanta? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ayun. Nangyari sa Panginoon yan. At yan ang pangako niya. Kung ano nangyari sa akin, mangyayari din sa inyo. Kung susunod kayo sa akin, kung susunod kayo sa akin, mangyayari din yan. Kaya kapag si Father sumunod kay Kristo, yung kanta ni Kristo ng pananampalataya, makakanta ko rin. Ako ay namatay, ako ay nabuhay, ako ay babalik sa wakas ng panahon. Bakit? Sinundan ko si Kristo eh. Kayo, sino sinusundan nyo? Tanungin nyo mga sarili ninyo. Kung ang susundan lang ninyo, panatiko kayo doon sa mga pinupuo ninyo, ng mga kandidato ninyo, kung saan mapupunta yung mga kandidatong pinili ninyo, doon din kayo mapupunta. Diba? Kaya nga paikot-ikot tayo, no? Kung ano yung narinig niyong pinangako noon, pinapangako uli, sapagkat hanggang doon lang makakaya nilang ituro. Pakakainin kayo, padadamitan kayo, ano pa. Bubuhayin kayo pag namatay kayo. Kaya, kung yun lang ang pinapalampat
pananampalataya nyo'y doon lang, ang hinto nyo kung saan sila pupunta, mamamatay din lahat yan. Kaya ang kanta nyo, hihinto. Ako ay namatay. Sige, usad. Namatay. Makakausad ka. Mangyayari sa buhay natin, paikot-ikot lang. Kakain at kakainin. Kaya nilalagay sa utak natin, lalo na ngayong Semana Santa, ito ang nangyari kay Kristo. Namatay, nabuhay na mag-uli, at babalik sa wakas ng panahon. Gusto niyo mangyari sa inyo yan? Sundan ninyo si Kristo. Ako, wag niyo akong sundan kung hindi ako sumusunod kay Kristo. Kung lahat ng mga sinasabi ko sa inyo kasinungalingan, nanloloko lang ako, wag niyo akong sundan sapagkat nawawala din ako. Hindi ko kayo maililigtas. Kaya nga sabi ni San Pablo sa kanyang unang liham sa mga taga-Korinto, you follow me because I follow Christ. Sundan niyo ko sapagkat sinusunod ko si Kristo. Hindi sinabi ni San Pablo, sundan niyo ko, period. Sapagkat kung si Pablo hindi sumusunod kay Kristo, mawawala rin. Ang bulag, umaakbay sa kapwa bulag. Huwag kayo maniwala sa akin kung hindi totoo itong sinasabi ko. Sapagkat mawawala din kayo. Sama-sama tayong ang buhay natin, paikot-ikot lang, kumakain, mamamatay, kakainin, ayun, tapos. Pero kung nakikita niyo yung sinasabi ko'y nagkakatotoo, pag sinundan ko si Kristo, pag sinundan niyo ako, magkakasama-sama tayo. Hindi ko naman pinipilit kayo sa sinasabi ko, no? Ang sinasabi ko lang, si Kristo. Sundan niyo yung mga sumusunod kay Kristo. Kung may nakikita kayong walang diwa ni Kristo at Espiritu ni Kristo, mangamba kayo. Sapagkat kung sinong sinusundan niyo, doon kayo magtatapos. Ngayon sa linggong ito, pag nilay-nilayin natin kung saan nagtapos si Kristo. Hindi sa Biyernes Santo. Nagtapos si Kristo sa muling pagkabuhay. At kung susundin natin lahat, magkakatagpo-tagpo tayo sa pinuntahan ni Kristo. Kaya sama-sama, walang maiiwan, sabay-sabay nating kakantahin. Kami ay namatay, kami ay nabuhay, kami ay babalik sa wakas ng panahon.